At ngayon pong umaga ay gusto ko pong magkaroon lang ng recap. No? Yesterday, in our lecture, ano pong pinag-usapan natin? What was our topic? Ano ba yung topic natin kahapon ng umaga, lecture? Naalala niyo pa ho ba? It's about perspective, no? Pananaw, no? Pwedeng magkakaiba tayo ng pananaw. Katulad ng picture na pinakita ko sa inyo kahapon, no? Wala namang tama. Pwedeng naka-right side, pwedeng nakaharap sa iyo, no? Depende sa pananaw mo, no? And then in the evening, no, pinag-usapan natin, ano pong naging topic natin kagabi? The Mephibosheth mind. Isang pananaw na ang isip ay hindi katulad ni Judas na selfish, sarili lang niyang iniintindi niya. Si Mephibosheth, ang kanya pong isip, ang kanyang pananaw ay marami siyang mga kulang, marami siyang mga disabilities, hindi siya perpekto, marami siyang mga disappointments at suko na, ayaw na. No? Marami pong mga Kristiyano kung minsan sa mga pagsubok na dumadaan sa atin, minsan tinatanong natin sarili natin, Lord, talaga bang dito mo ko tinawag sa ministeryong ito? No? But then, kagabi nakita natin ang pagkilos ng dakilang Diyos, no, sa ating kalagitnaan. At ngayong umaga, bago po ako magpunta sa ating topic, gusto ko pong makita ninyo ang kabuuan ng perspective. No? Ito bang ating pinag-uusapan? Magmula pa kahapon sa lecture, ano ba itong ginagawa natin? Bungalow, two-story o palasyo? No? Nagsimula tayo sa perspective, pananaw, no? At kung mapapansin nyo, para pong hagdan. No? Perspective, pananaw, aalisin natin ang mga negatibo sa ating isipan. At ngayon, itataas natin ang antas ng ating mga pananaw. No? Ayan. Tama bang makakita tayo ng perfection? No? Makikita natin. Alam nyo po, ang ibon, no, may ibon na ipapakita ko po na video sa inyo. Itong ibon na ito, gagawin niya ang the best para makuha niya ang babaeng kanyang sinisinta. Ibon lang po yan. No? Tingnan nyo, mga kalalakihan, tingnan nyo kung paano manligaw ang lalaking ito na ibon, no? A bird. Tingnan nyo, baka meron dito niyan sa Davao, no? Dito sa Mindanao. No? Sana maging maliwanag ito, no? Pwede na ho ba nating ipalabas ang bidyong ito? Ayan, panoorin po natin sandali. Sexual selection provides males of every species with customized solutions to the problem of securing a mate. One of nature's most flamboyant courtship rituals takes place in the dense jungles of Australia's Cape York Peninsula. It's performed by the magnificent riflebird. He doesn't look all that magnificent. Except for his shiny blue throat, he's pretty nondescript, dressed in basic black. But in order to impress a female, the riflebird gives it his all. Once he gets warmed up, he'll send out an invitation. Unfortunately, it looks like this female is not in the mood. There's nothing he can do but keep on calling and hope that another female appreciates his efforts. And soon enough, he gets his chance. Now that he has her attention, he launches his display in all its glory. She is judging every move, gauging his skill and his fitness. If she likes what she sees,
she'll let herself be swept into a fond embrace. That's the moment he's been working for, their brief mating discreetly hidden from view. His dance is instinctive, and it's unique to his species. Just one of countless strategies that males use to win mates and pass on. Sinong may kaya niyang gawin? Hindi ho dito sa sa Australia. No, that bird is from Australia. Nakita niyo po yung unang approach, sisipol siya, no? Parang mga kalalakihan dito sa Mindanao. Di ba? Para mga di ba? Pero the first attempt, wala eh, inisnab lang siya nung babae. Bakit? Why? No. Wala eh. Wala naman siyang ginawa eh. No? On the second attempt, dumating na ang babae, yun na. Nagpakita na siya ng kanyang gilas, no? No, kanyang galing, no? Para mawin ang isang puso. Yan. Kaya ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito, you have to give your excellence. Ayan, no? Yan ang ating pong pag-uusapan. Binubura na natin kahapon ang lahat ng pangit. No? Wala akong kakayanan eh. Kapatid, tanungin mo nga yung katabi mo ulit. May kakayanan ka ba? Tanungin mo nga. May kakayanan ka ba? Abay, daig ka ng ibon. No? Pag sinabi mong wala kang abilidad, if you will tell yourself you don't have abilities, the bird is better than you. Ano po? That rifle bird, tawag nila doon ay rifle bird, no? In Australia. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga abilidad kung paano ito lilinangin. Ano ho? Paano ba natin maaabot ang excellence? Ayan. You know, church, my brothers and sisters, when you try to reach perfection, that's only a dream. For me, that's impossibility. Walang makakaabot. No one can ever reach perfection. But as you strive, habang ikaw ay umaabot sa perfection, actually, ang inaabot mo, excellence. Excellence, mas realidad. Di ba? Mas makatotohanang maabot ang excellence kaysa maabot ang pagiging perfect. Amen po ba yon? Amen. Pag inaabot mo ang pagiging perfect, kapatid, nangangarap ka lang. Pero kung aabutin mo excellence, the best of the best, yan, may realidad yan. Pwede pang mangyari yan. No? At bago ho tayo magpatuloy sa ating pong lecture, no, tayo po sandali ay yumuko, and let us ask the Holy Spirit to continue to move in our midst and to speak to us. Tayo po sandali ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given us, for another strength, for another life. Panginoon, sa araw na ito, sa bawat araw na binibigay mo sa amin, Lord, teach us not to waste every single moment, na wag po naming sasayangin ang bawat oras na ibinibigay mo. Ikaw ang may hawak ng aming buhay. Maaring hindi na po namin masilayan ang kinabukasan. Allow us to live every day na ibinibigay mo in the best that we can. Kaya, Panginoon, paano ba namin aabutin ng excellence? To be the best. And this is we pray in Jesus' name. Amen and amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord. Meron ho ba kayong kilala sa Bible na meron po siyang excellence? Yung bang tipong pag binasa mo yung buhay niya, ano po, wala kayong mababasang kwento na siya ay nangalunya, katulad ni David.
Walang sinasabing error sa kanya. Meron ho ba kayong mga kilala? Sino po? Joseph, the dreamer. Yan. Sino pa? No? Meron akong narinig kanina eh. Daniel. Very good. Si Daniel. Pag binasa niyo po ang buhay ni Daniel, wala kayong mababasa na tungkol sa kanyang sinasabi, na siya'y sinasabi na mayroon pong nagkaroon po siya ng problema katulad ng kay Joseph. Ano ho? So let us study the life of Daniel and let us draw teaching, wisdom, no, from the life of Daniel. No? So dadaling ko po kayo sa Daniel chapter 6. Dito na po tayo sa chapter 6 at babasahin po natin. Konting aral lang po itong Daniel chapter 6 na ito. No? At tayo po ay aabot lamang ng hanggang verse 4. The first 4 verses. At babasahin ko muna po sa inyo ang verse 1. This is what it says in verse 1. It pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be over the whole kingdom. No? Hindi ko po alam kung yung satraps na yan, ang katumbas niyan ay mayor dito sa ating panahon ngayon. No? Hindi ko po, baka mayor ang katumbas niyan. Si King Darius, naglalagay daw po siya sa kanyang buong kaharian ng 120 satraps. No? Siguro para mas madaling maintindihan, si King Darius naglagay ng 120 pastors, no, sa kanyang nasasakupan. No? Para madali nating maintindihan. And in verse 2, sabi dito, verse 2, and over this, sa taas ng 120 pastors, no, 3 governors ang nasa taas, of whom Daniel was one. That the satraps might give account to them. Ibig sabihin, sa 120 satraps, no, sa ating panahon, para mas madaling maintindihan, sa 120 na pastors in Mindanao, no, merong nakatataas sa kanila. 3 governors. Ano bang tawag nyo dito? District overseers? No, kasi po sa Cavite, in Metro Manila region, na kung saan ako nabibilang, no, pagkatapos ng 100 ng mga pastors, nagre-report po kami sa district overseer. 3 district overseer. Yung district overseer, nagre-report po yon sa regional overseer. I believe in Mindanao, you have local pastors, district overseers, zone coordinators, tama po ba? And then, the zone coordinators report to the regional overseer, no, kay Pastor Elvis. So, ito po kila Daniel, si King Darius, nag-set up siya ng mga taong mamamahala sa kanyang kaharian. No? 120 satraps, nagre-report sa 3 gobernador, at sa 3 gobernador, isa doon sa 3 gobernador ay si Daniel. Ganyan. Ho? Sabi doon, that the satraps might give account to them, magre-report sa mga gobernador, so that the king, the king would suffer no loss, para hindi masasayang ang kanyang pinamamahalaan. Ang lahat ay na-oversee ng tama. No? Yan. Alam niyo po, ito pong Daniel chapter 6, ito po ay tapos na ang panahon ni Nebuchadnezzar. No? Para makita po nating mabuti, allow me to show you a map. Ayan. Ho. Ito po ang Babylonian Empire. Nakikita niyo po bang mapa? Ang kulay dilaw, yan po ang nasasakupan ni King Nebuchadnezzar. Yang panahon ni King Nebuchadnezzar, total lecture tayo, Bible study tayo ng konti. No? Ito pong panahon ni King Nebuchadnezzar, pag binasa nyo po, when you read the book of Daniel, that is
from chapter 1 to chapter 5, King Nebuchadnezzar. No? Diyan po, mababasa natin, pinapaliwanag na si Daniel from Jerusalem, from Israel, kung papansin ninyo, naging kulay dilaw na, nasakop na ang Israel ng Babylonia. At sila po tinapon kasama si Daniel na exile. Itinapon po sila from Jerusalem, tinapon sila sa Babylonia. Malayo po yan. Ngayon po nag-i-eroplano po ang papunta dyan. From Israel to Iraq. Kasi po yung Babylonia, yan na po ang Iraq ngayon. No? Si Daniel, nung siya po ay pinadala na exile sa Babylonia, siya po ay teenager pa lang, youth. Sabi po ng mga Bible scholars, about around 15 to 16 years old nung na-exile nandyan sa Babylonia. Ano ho? At from chapter 1 to chapter 5, ito yung nanaginip si King Nebuchadnezzar ng isang statwa na ang ulo ay gold, no? Ang katawan ay silver, no? Naalala niyo po yung dream na yon? No? Yung ulo, yung gold, nire-represent doon yung panahon ng paghahari ng Babylonia. No? Inabot ni Daniel yon. No? Siya ang nag-interpret ng dream na yon. At dito rin sa chapter 1 to 5, no po, ito po yung panahon na kung saan siya po ipinalagay sa burning furnace. Alam niyo po yon, yung nilagay si Daniel doon? No? Parang kukunti yata nakabasa pa kay Daniel. No? Nilagay siya sa may mga naglalagablab na apoy na hindi siya nasunog. No? Lion's Den ba yun? Lion's Den. Tapos yung chapter 6, chapter 6 yung Lion's Den. Pero chapter 1 to 5, yung nilagay siya sa burning furnace. Oo, yung tatlo sila, di ba? Yun. Dito po yan. Si Daniel. And then, ano po, si Daniel, chapter 1 to 5, nandyan na po siya sa Babylonia. Sa pagdating po ng panahon ng binabasa na natin ngayon, yung chapter 6, hindi na po Babylonia. Pansinin niyo po kung gaano kalaki ang nasasakupan ni King Nebuchadnezzar. Ngayon, chapter 6, eto na po, natabunan na po ng Medo-Persia Kingdom. Ayan, natabunan na. Ang laki-laki na ng nasasakupan. Hindi na po si King Nebuchadnezzar ang hari dyan. Ang nag-ahari na dyan, yung binasa natin kanina, sino na? King Darius. Ayan, si King Darius na. No? From head nung statwa, nandun na ho sa panahon yung katawan ng statwa. The silver, Medo-Persia Empire. No? Yan. Si King Darius na po ang hari dyan. At dyan po lumalabas, no? Mapapansin nyo ang kakaibang leadership. Ito magandang maunawaan natin. Kakaibang leadership ni King Darius kumpara kay King Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar, hindi siya nag-share ng authority. Nai-insecure siya. Gusto niya, siya lang. No? Si King Darius, hindi po siya insecure na leader. At gumagamit siya ng utak, gumagamit siya ng isip, paano ko pamamahalaan ang napakalaking kaharian? From Egypt to Asia, paano ba yan? Kaya ang ginawa po ni King Darius, ibinahagi niya yung authority niya, yung kapangyarihan niya. Nag-set up siya ng 3 governors. Ayan. Hinati-hati niya po ang kaharian. Katulad po ng ginagawa ninyo dito sa Mindanao.
Hinati-hati nyo po in different zones. Kaya yung ginagawa nyo po, biblical naman yan. No? Hindi po kayo namamali dyan. Si King Darius nga, panahon pa ni King Darius, anong taon yan? No, hindi pa pinapanganak si Hesus Kristo. Marunong na silang mag-delegate. No? Hatiin natin to, napakalaking kaharian ito. No? Unang gobernador, sa iyo yung Luzon. Pangalawang gobernador, sa iyo yung Visayas. Pangatlong gobernador, sa iyo yung Mindanao. Ayan. At sa ilalim ng bawat gobernador, sabi siya nga pala, isa sa mga gobernador na dyan, hindi ko alam kung saan dyan, sino? Si Daniel. No? Yan. Si Daniel ang nandyan. At sa ilalim ng tatlong gobernador, hindi naman sinabi kung ilan ang kay Gobernador 1, ilan ang kay Gobernador 2, ilan ang kay Daniel. No? Sa ilalim ng tatlong gobernador, nagre-report ang 120 satraps. Yan. Ano, para makita natin. Mga kapatid, sa inyong church, pag hindi nyo dinelegate ang ibang trabaho, no? Aba, magiging kamukha nyo si King Nebuchadnezzar. No? Pag hindi po marunong ang isang namamahala na mag-train ng susunod na mga nasa ilalim, mga assistant leaders. Kami po, yan ang problema namin sa DASMA. No? Kasi po, dahil sa higpit ng pagdaan para magbuo ng isang associate pastor, ang hirap pong magpalagay ng OJT pastor. No? Sa amin po, ang isang ministry na hahawakan niya, ministry pa lang, ililid niya ang isang ministry. Halimbawa, evangelism ministry. Bago siya humawak ng isang evangelism ministry sa isang area, no, o isang baryo o isang bayan, dadaan po yun ng OJT ng isang taon. No? Dadaan po yun. Mabigat po ang pagdadaanan niya. Pinipili po ng mabuti. Pero ang maganda naman po sa DASMA, no, nagse-set up po kami ng organizational structure. Sa worship department, sinong in charge sa worship? No? Meron po kaming sineset up. Pag pinag-usapan ang praise and worship, musician, theater arts, audio system, no? Under po ng worship lahat yun. May mananagot, may mamamahala. No? Pagdating sa evangelism, Bible study, mga medical missions, meron po kaming outreach department head sa DASMA. Kilala niyo po kung sino? Hindi. Ako ba? Ako pala. No. Ako po ang outreach department head sa DASMA. Ayan. Meron po akong nasasakupan doon sa Bible study, sa evangelism, sa medical ministry, sa WayJ Foundation. No? So yung mga WayJ, yung We Exalt You Jesus, pumupunta sa iba't ibang church, no? Sa Compostela, kung saan-saan, po, under po sa aking department yon na pumupunta sa inyo. No? Yan. Tapos meron po kaming relationship department. Discipleship department. Si Pastor Ronald Camiling po yun. And administration department. Kailangan hati-hatiin eh. Pero pwede namang wag mong hati-hatiin. Lahat ng trabaho, si Pastor ang praise and worship, si Pastor ang evangelism, si Pastor ang Bible study. Pag Sunday, si Pastor din ang usher. Ano pa ba? No? Si Pastor ang preach, si Pastor ang admin, si Pastor ang men's, pwede na rin si Pastor sa dance, di ba? Iyon na lahat, Pastor. Ikaw na. Di ba? Iyon na lahat. No?
Alam niyo po, nagsimula din ang COG Dasma na ang miyembro 3 lang. No? But we have to develop. No? Inaalam ko po ang history ng Dasma. Katulad ng sabi ko, nadatnang ko ang Dasma, malaki na. No? Pero nakita ko ang history, paano nagsimula? No? Sabi ko, Pastor Anthony, could you please give me a background, a history of the church? How did it started? Natuwa pa nga ako nung sa sinabi niya. Alam mo, Brother Jet, sabi niya, a person, a man who asks the history, merong magandang pananaw. Kasi inaalam mo yung nakaraan eh. Bakit nakarating sa ganito? Kaya maganda pala ang historyng pag-aralan. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi masama ang magtanong. Ano po? Kasi nung kinument niya ako, lalo po ako nagtatanong. Ayan. Nagsimula po ang COG Dasma, 3 tao lang. Pero kailangang turuan kung paano gagawin. So that they will understand ano ang ginagawa ng isang leader ng simbahan. Si King Darius, mas magaling na leader to. Marunong mag-delegate. Marunong mag-structure. Mas mahusay ito. No? Mas mahusay. Mamaya pong hapon, in our divided session, kung gusto nyo pong maintindihan, no, gaano kaganda ang magkaroon ng structure, ang reporting, I will share that to you. A portion ng mga inaral ng mga nag-movers dito, no, may mga nag-movers po sa inyo. A portion of it, ipinaalam ko sa National Overseer. Sabi ko, Pastor, pwede ko bang ituro a portion nung tinuturo ko sa movers, ituturo ko po sa Mindanao? Pwedeng-pwede, sabi niya. Pwedeng-pwede. Para yung mga nasa itaas, yung mga nag-movers, pag ibinaba nila, inimplement nila, hindi na sila mahihirapan, naiintindihan nila. No? Kaya sa mga Eagle 1 and Eagle 2 na nandito, no? Ako po ay magiging katuwang nyo mamaya kahit kapiranggot. No? I will share that to them. Kung gusto nyo pong umattend. No? Ngayon, kung hindi po kayo a-attend, pwede rin. Mapapahinga ako, makakapag-prepare ako for the evening service. No? But the point is, mga kapatid, 2 types of leadership. Isang leader, ako lang. Aking lahat. Kaya habang lumalaki ang simbahan mo, bago pa lumaki ang simbahan mo, kailangan marunong ka nang mag-set up ng organizational structure mo. Alam nyo ang problema, minsan pagka nag-set up ng organizational structure, ay, bakit si Brother Juan ang nilagay nyo sa praise and worship? Wala namang alam sa praise and worship yan ah. Di ba? Pag kumanta nga yan, parang kikidlat eh. Di ba? May mga ganun pa minsan eh. No? Pero syempre, ang pastor, bago maglagay yan, nagpe-pray yan, Lord. Maglagay ka naman ng mga taong ipopwesto namin dito. Nagpe-pray naman. Di ba, pastor, nagpe-pray naman po kayo bago kayo magpwesto? No? Kami po sa Dasma, bago po kami mag-set up, halimbawa, maglalagay kami ng governor, tatanungin namin, kapatid, alam mo, nire-recommenda ka ng ilang pastor. Ngayon, ipag-pray mo. Huwag kang babalik sa akin hanggat hindi ka kinakausap ni Lord. Kaya pagbalik po nun, anong sabi ni Lord sa'yo? Pastor, ako daw. Ano sabi ni Lord? Ito pong sabi niya sa verse. Tsaka nanaginip ako, pastor. Meron bang pagkakataon, gising ka, na kinausap ka ni Lord? Baka meron pong lumalapit sa inyo, lango. Kailangan nasa tamang wisyo yung nung kinausap siya ni Lord. No? Kaya yung taong yun, kapag kinakausap namin, pag nandyan na siya, nakapwesto niya, sinasabi namin sa kanya, kapatid, ikaw ang nilagay ni Lord dyan. Ikaw ang pinagkatiwalaan ni Lord dyan. Nag-usap kayo ni Lord dyan. Nagpe-pray naman po eh. Kaya maganda maunawaan natin, pag when we set up organization, we ask them to pray for it. Di ba? Maganda po yan. And
maganda pong makita natin, babalik po tayo doon sa ating pinag-uusapan, po, about excellence. Sabi po doon sa verse 3, then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps. Ibig sabihin, sa lahat ng mga naging gobernor, sa lahat ng mga 120 satraps, distinguished above. Ibig sabihin, angat siya. Mas magaling siya. Mas mahusay siya. Itong si Daniel. Si Daniel po, nung panahon na yan, in Daniel chapter 6, siya po ay 82 years old na nung panahon na yan. 82 years old already. Pero mababasa po natin dyan, angat siya, lumulutang siya, ang galing na tao yun, ang husay nun ah. Ang galing naman nun. Bakit kaya? Dahil may edad na? Dahil ang dami ng experience? Dahil ang dami ng natutunan? 82 years old na, nagsuserve pa? Meron ba ditong ganun na ang edad? Nagsuserve pa kay Lord? Huh? Wala na? Hindi na nakapunta? No? Si Daniel, ano bang sabi ng Bible? Bakit angat siya? Is it because sa dami ng natutunan niya, experience niya, no po? Isa ng alamat sa ministry, no? Alamat na. Mas maganda yung alamat kaysa antik, di ba? Di ba? Ano pong sabi? Basahin ko lang. This Daniel distinguished himself above. Angat na angat, ang husay, ang galing. Above the governors and satraps. Because, what? An excellent spirit was in him. Aba, sa New King James Version, espiritu pala tong excellent. Espiritu pala yan. Tanungin mo nga yung katabi mo, may excellent spirit ka ba? Baka nagtatanong na tayo sa sarili natin, ano bang spirito meron ako? Ano ba espiritu ko? Lord. Ano? Daniel, according to New King James Version, Daniel distinguished himself above the governors and satrap because an excellent spirit was in him. Dahil angat na angat, kitang-kita, ano po? Ano ba meron to? Excellent spirit. Excellence. Hindi sinabi dyan, Pastor, mga leaders, tingnan nyo po. Mga workers, tingnan nyo. Angat na angat si Daniel, hindi dahil si Daniel ay masyado ng andaming experience. Di ba? Hindi dahil sa 82 years old na. No? Kumbaga, hinubog na ng panahon. At ang plano po ni King Darius, ang ganda oh. And the king gave thought, naiisip na to setting him over the whole realm. Gusto ko, pag nawala ako sa buong Medo-Persia, gusto ko ang magiging national overseer si Daniel. Because of an excellent spirit. Po. Si Daniel, malinaw na malinaw, uulitin ko po, angat na angat siya. Kaya alam nyo po, ito po ang gusto ko pong maintindihan natin. Excellence is, ano po sabi? Pwede ho bang pakibasa? Excellence is superiority, not seniority. Malinaw na malinaw. Daniel chapter 6 verse 3. Alam nyo po, na-experience ko sa DASMA. Kasi po nung ako po'y nagsimula nung 2003
sa Church of God Dasma, nakaset up na po ang organizational nila. Sa bawat lugar, tawag po dyan, cluster. No? May head po doon. May head. Ako po ay nagre-report dati sa head, sa isang cluster head. No? Wala pa po ako sa Church of God Dasma, may mga cluster head na. At ngayon, nung ako po'y naging pastor, na-ordain ako 2009, nailagay po akong department head ng outreach ng Church of God Dasma. Yung mga cluster heads, siyam po yun. Meron po dong cluster head, pastor din. Reporting na po silang lahat sa akin. Ano po? At ang iba ho doon, talaga naman sa experience. Kumbaga ho sa sundalo, bay talagang eksperyensado na. No? At yung iba doon, malayo ho ang edad sa akin. Pero they are reporting to me. Alam niyo po, minsan challenge ako ng ibang mga cluster heads. Hindi naman ho sa sinisiraan ko sila. Hindi ko naman sasabihin kung sino sila eh. Siyam sila, hindi nyo alam. Pero meron pong iilan na tinatamaan ng ego. Pambihira. Itong si Brother Jet, dati ko lang tao yan. Ngayon, sa kanya na ako magre-report. Sa kanya na ako magre-report. Alam niyo po, ginanito ko. Bakit? Magre-report ako sa'yo? Ito po, one-on-one talk namin. Magre-report ako sa'yo? Gano'n ka na ba katagal dito sa Church of God? Sabi ko, pasensya ka na ha. Hindi ko gusto ang tono mo. Sabi ko, oo, hindi ko naman kinakalimutan yun eh. Ang tanda mo na nga dito sa Church of God eh. Ang problema, hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. Ang problema mo ngayon, nandito na ako sa itaas mo. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Magsasubmit ka sa akin o magre-resign ka. Ano mas mataas? Yung seniority mo o yung superiority ko ngayon? Ako ang itinalaga dito ng Diyos. Now tell me, will you submit or you will resign? I don't care kung mawalan ako ng cluster head because I cannot lead a leader who do not follow me. Ngayon, sabihin mo, pairalin mo ang seniority mo. Ang gagamitin ko, superiority ko. Ako ang superior mo ngayon. Magre-report ka sa akin o magre-resign ka. At sisiguraduhin ko, pag-resign mo, wala kang papasukang ministry kahit saan. Sasaraduhan ko lahat ng pintuan mo. Because may issue ka ng submission. Pag natanggal ka, hindi ka na makakapag-preach. Alam niyo po sabi, Pastor, pwede naman natin pag-usapan yan eh. Madali akong kausap eh. Diba? Kahit wala tayong cash sunduan. Madali akong kausap. Hindi na tayo mag-uusap over a bottle of beer. Kahit mainit na tubig lang, madali ako kausap. Kaya pag ako po papasok sa eleksyon, madali lang hong moto. Ito lang, ayaw mo, huwag mo. Di ba? Ayaw mo ako boto, di wag. Diba? Alam niyo po, minsan, hindi naman ho natin sinasadya yun eh. Hindi ko naman po sinasadya na yung mga senior sa akin dati, reporting na sa akin. No? However, leaders, you have to be tough. Ipagtanggol mo ang posisyong itinalaga sa iyo ng Diyos.
Ipagtanggol mo yan. Ikaw ang nilagay ng Diyos dyan. Ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos dyan. Ipagtanggol mo yan. Pag hindi mo ginawa yan, mananagot ka sa Panginoong Diyos. And you have to arrest yung mga ganong spirit. Isa pong magandang natutunan ko sa COG Dasma. Submission plays a major role. Ayaw mo mag-submit? Walang problema. Eh di, excuse ka muna. Excuse. Alis ka muna dyan. Bakit? Ang ministeryo ng Diyos, tatakbo at tatakbo yan. Sisiguraduhin ng Diyos, tatawag siya ng iba at maglalagay ng iba dyan. Hindi papayag ang Diyos na hindi tatakbo ang ministeryong yon. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Tandaan po natin, excellence is superiority. Patunayan mo naman yan. Ngayon, ito naman ang problema ko. Patutunayan ko naman yan. Nakarapat dapat ako na mamumuno sa kanila. Patutunayan ko naman yon. Pananagutan ko naman sa kanila yon. Alam nyo, hindi ho dapat puro tapang lang. Hindi lang dahil posisyon lang. Dapat may resulta ka. Dapat may resulta ka. 2009, when I joined Church of God, sabi ni Pastor Anthony, outreach ka, ito lang ang trabaho mo. Go outside, bring people inside the church. At that time, nasa mga 4,500 to 5,000 po ang membro namin, ang attendee. Ang challenge niya sa akin, this is my challenge. Punuin mo ang simbahan. 10,000. Bigyan mo ko ng problema. Positive na problema yon ha. Problemang wala ng paglalagyan. Kinakailangan meron akong magandang dahilan why we are going to put Gen Bless building. No? At sa tulong ng Panginoong Diyos at sa habag and by the grace of God, kami po ay 10,000 na. No? Purihin ng Panginoong Diyos. 2009 to 2013. Hindi ho siya madali. Hindi siya madali. Ang trabaho ko, outreach, puntahan mo, the lost souls, bring them to Christ in the church. Yun lang ang trabaho mo. Ang dali lang ng instruction, no? Pero ang hirap palang gawin. Ang hirap pala. Kala ko dali-dali. No? And with me in the outreach department right now, the Lord has brought strong leaders and workers, 850 in the outreach department. My department is the biggest department in Church of God Dasma. No. Yan. Kailangan leader. Pag magtatapang-tapangan ka, siguraduhin mo buo ang loob mo. No. At siguraduhin mo yung superiority mo, nakikita nila, may resulta ka. Yan ang basihan nila sa'yo. And right now, lahat po ng aking cluster heads, pag hindi sila a-attend ng aking meeting, nagpapasabi sila kaagad, Pastor, pasensya ka na. Hindi po ako makaka-attend ng meeting. Ahead of time. Dahil meron po akong isang leader, meron po akong enhancement night sa kanila. Once a month, all the outreach, dito kayo. Ang leader na hindi dumating, hindi nagpaalam, mananagot kayo sa akin. Uutusan mo yung worker, ikaw leader, wala ka. Meron po akong leader, 2 beses umabsent. Walang paalam. Pinatawag ko, ka nga rito sandali, pwede ba tayo mag-usap? Ano ba ang problema? Pastor, sorry kasi ganito, ganun, ganyan. Okay. Sir,
nakakadalawa ka na, ha? Huwag mo nang patatatluhin. Next week, meron kaming pagtitipon. Umabsent. Hindi nagpaalam. Kinabukasan, pinatawag ko. Sir, alam mo nang gagawin mo. Opo, Pastor. Magre-resign na po ako. Wala nang marami pang pag-uusapan. Bakit? Hindi pwedeng ang leader hindi nagbibigay ng magandang example sa follower. Ikaw, leader, ang daming tumitingin sa'yo. Ganyan ka. Kaya pala, tuwing enhancement natin, kokonti ang worker mo kasi lagi kang absent. Nung sinampulan ko, tanggal siya. Pagdating ng enhancement, perfect attendance kahit walang leader. Kasi susunod na sila eh. No? You have to be tough. One thing, we respect those seniors. Sa totoo lang, nung hahawakan ko ang missions, hindi ako marunong mag-mission. Sabi ko, Pastor, hindi ako marunong mag-mission. Never in my life. Session, marunong ako. Mag-pat session, marunong ako. Mission, hindi. Meron akong tinawag na leader, eksperyensado na, may edad na. Sabi ko, Sir, pwede nyo ba akong turuan sa mission? Ganito yan, drenowing. Okay, sige. Okay, let's go, mission! Sabi ni Pastor Anthony, first project, all pastors. Kunin mo lahat. All pastors, mission kami. No, praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Naging maayos, naging pattern na siya, naging policy na siya. Ganitong gagawin, ha? Yung sinet up ni Pastor Jet, ganun ang gagawin. So, ganun na po ang nangyari. One day, itong leader na aking hinihingan ng konsulta, may edad na ho sa akin to. Inaway ako. Di ba sabi ko, di ba usapan, ang networking hindi dinadala sa Bible study. Kung gusto mong mag-networking, hindi sa loob ng ministry. Ang tigas ng ulo mo eh. Sige, baba ka muna ha. Pero malaki ang utang na loob ko dun. Kaya lang, this is my job. Ang usapan, ang networking, hindi gagawin sa loob ng ministry. Ngayon, after my Davao, Sunday, I will be talking to that leader, willing na daw siyang magpa-disciplinary action ng 1 taon. No? Sige, usap tayo pagkagaling ko ng Davao. Kasi pagkagaling ko ng Davao, nakatikim na ako ng mangustin, ng marang, ng durian. Amoy na amoy mo na ang dating ko. Di ba? Malamig na ang ulo ko. Mabait na mabait ang usapan natin. Senior, I respect him. However, it is my job to protect the people under everyone. Ang sabi ng Lord sa akin, shepherd my people. A shepherd doesn't only teach, they also protect. Amen ho ba yun? And sometimes, when you protect them from the wolves, there are wolves clothed on sheep clothes. Mga pastor, kami po ay humahawak ng 10,000 tao. Kailangan makilala mo doon yung hindi totoong tupa. Kailangan makita mo doon kung sino yung tigre doon. No? Kasi lalapain yung ibang totoong tupa. No? Daniel, hindi po sinabi dito that he displayed his seniority. He displayed his excellent spirit. No? Yan po ang kanya pong ipinapakita. Now, church, gusto ko pong ipakita sa inyo 2 basic things to become important. 2 bahagi lang. No? Basic na basic. No?
Walang supernatural. Walang extraordinary. Basic na basic. No? Number one, no? Two basic things to become an excellent, to become excellent. Ano po nakalagay? Ano po? Aptitude. Ano po? Ano pong ibig sabihin yan? Ano po? Ano ibig sabihin ng aptitude? Ano po? Yan po ang ating abilidad. Yan po ang ating kakayanang matuto. Yan po ang ating kaalaman, paano tayo magkakaroon ng skill. No? How are we going to develop our skill? Aptitude. No? Lahat po, everything God created has abilities, skills, and knowledge. Yan. Lahat ng nilikha ng Diyos. Kita niyo po yung ibon kanina? Meron siyang kakayanan. Ano po? In order to win a mate. Ibon pa lang yun. Ang galing na sumayaw. Di ba? Pastor Gary, kaya mo yung ganong sayaw? Sayawan mo ng ganon si Mrs. Ha? Diba sayaw mo no? Everything God created may abilities. Pinag-usapan na po natin yan ng mga nakaraang araw. No? Parable of the talent. Babasahin ko lang. Napag-usapan na rin natin to. Matthew chapter 25, verse 14 and 15. Verse 14, sabi dito, "For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To each according to his own ability." Yan, may abilidad Ang kailangan lang, lilinangin mo yung abilidad mo na yan. Kailangan gamitin mo. Kailangan hasain mo. No? Ano ba ang tawag sa, ano ba yung itak dito sa Davao? Sundang. Subukan po ninyo. 1 taon, hindi nyo gagamitin ng sundang. Ano po itsura? Same with the mind, same with the skill. Kahit ang katawan mo pag hindi mo in-exercise. No? Sorry sir gaganito ulit. Yan. Wala pong exercise to Pero nakita nyo po ba yung muscle ng daliri ko? Kasi laging nag-e-exercise yan. Laging keyboard. Laging nagtatype. No? Exercise na exercise. If you don't use it. Don't use it. Your ability. Don't use it. You know what will happen? You will lose it. You will lose it. Don't use it, and you will lose it. You have to develop that skill and acquire new skill. Ang problema sa atin, daig tayo ng mga bata. Yung mga bata, ang bilis matuto. Lahat pinakikialaman. Magugulat ka, aakyatin niya yan. Ano ba meron dito? Napaka-curious. Huwag kang umakyat dyan, mahuhulog. Hindi yung bata, yung speaker. Kala mo yung bata No? Ako po, alam nyo, nung nagsisibula po ang aking mga anak, I will let them explore. Explore. Andyan lang ako. Akyatin mo. No? Alam nyo po, doon sa taga Baguio po si Mrs. Sa Baguio City, meron pong club, Camp John Hay doon, meron pong laruan ng baseball, meron pong screen, cyclone screen, ang taas. Mas mataas pa po sa bubong na to. Hinahayaan ko lang yung anak ko, akyat. Naku, nakarating doon sa taas. Sobrang taas. Halos, takot na po ang misis ko
Na-explore niya, tawa-tawa lang siya doon. Oh. About around 2 years old. Sabi ko, anak, huli ka na, alis na tayo, baba na. Siyempre ako, ama, nandun lang ako, nakaantabay, any moment. Pag sabi ko, baba na, bumitaw, nako. Di ba? Yun ang pinakamabilis na alam niyang pagbaba eh. Sasaluhin ako ni Daddy, yahoo! Ano? Allow them to explore. Ang problema, pag ang tao nagkakaedad na, ayaw nang mag-explore. Mga kapatid, we should not stop learning until we are, 6 feet below the ground. Di ba? Di ba? We should not stop learning until we are 6 feet below the ground. Because there will be no more planning, no more weeping. Diba? Nasa heaven ka na eh. Aanin mo pa ang skill mo. Tanungin mo nga sandali yung katabi mo. Sigurado ka bang sa heaven ka? Aba, ginagamit namin sa evangelism yan. Ano? Naku, inakapos ako ng oras. Pakisabi kay Pastor Ronald, bukas na lang siya, mauna na kami. Ano? Joke lang ho. Ha? Kapatid, we have the aptitude, the skill. We have the capacity to learn. Yun po ang ibig sabihin ng aptitude, the capacity to learn, the capacity to acquire new learning, aptitude. Ano po? Yan po yun. 2 basic things. Paano ka magiging excellent? Skill. Linangin mo yung skill mo. Hasain mo. Pag nagpipreach nung ako po yung nagsisimulang mag-preach, isa po sa aking critic, bukod sa aking misis, yung misis ni Pastor Ronald Camiling. Ate Edith, pwede ho bang magtanong, kamusta ho ba yung preaching ko? Walang kabuhay-buhay. Honest. Gusto ko po yung honest. Sasabihin niya, ay, nakaka-bless. No? Totoo kaya yun? Mabuti pa yung sabihin niya sa akin yung totoo. At least, pag sinabi mo sa akin yung totoo, masakit, pero aayusin ko yun. Aayusin ko yun. Pagbubutihin ko yun. Si Pastor Ronald, nung dinidisciple po niya ako, pinag-preach niya ako sa midweek. Pagkatapos ko mag-preach, alika nga, Brother Jeff. Hindi pa ho ako pastor. Inupo ako sa opisina. Sabi niya, hindi ka iyakin, ano? Ay, bakit po? Yung preaching mo, walang kaimo-emosyon. Ganun ho ba? Pasensya na kayo. Hayaan niyo po, aayusin ko. Pagpunta ko kay Pastor Anthony, Pastor, paano ba mag-preach ng may emosyon? Kamot ng ulo. Paano ko ba ituturo sa iyo yun? Mag-pray ka. Sabi niya, panoorin mo ako. Paano? Manood ka ng ibang mga preacher. Kaya alam niyo po, hindi po nakukuha sa ganda ng stage ng lahat. Meron po akong hinahangaang isang pastor. No po? Ang membro lang po niya ho yata, mga 20 o 30. Walang projector, Bible lang. Pero pag nag-preach, grabe. Sabi ko, pambihira, tapos na. Gusto ko pa. Pambihira. Gusto ko pa. Yun ang gusto kong preacher. Simpleng-simple. Hindi nagwawala. Hindi ko gaganon doon. Simpleng-simple lang. Pero sabi ko, grabe naman magturo to.
Parang pinupunit ang dibdib ko eh. No? Hindi po makukuha yan sa kung ano-anong effects. Natanong ko po siya one time, sabi ko, Pastor, pwede ko ba kayong matanong? Hindi ho siya taga Church of God. Yun lang nakakalungkot. Pero naglakas loob ako, tinanong ko siya, Pastor, paano ho bang mag-preach? Ang katulad ng pag-preach mo. Mag-prepare ka, mag-aral ka. Prepare, aral, explore everything. At ang pinakamahalaga sa lahat, pray. No? Oo nga, mukhang ginagawa ko lang yata, pray, tapos na. Siya ang dami, pray. Kailan ba matatapos yung pray na yun? Kaya sabi ko, ito gagawin ko. Kahit na nasa upuan na ako, paakyat na ako. Sa totoo lang po, tuwing aakyat po ako sa 5 service in 1 Sunday, magpipreach po ako sa Dasma. Kahit na i-preach ko na ho ng umaga, 2 beses, sa hapon magpipreach pa ako ng 3, ipipreach ko ho siya. Kahit the same sermon, ninenervyos talaga ako. Ilang libo ho yun. Pag ako nagkamali dito, makikidlat ako ni Lord dito eh. Di ba? We have to prepare. You have to develop that skill. Acquire new learning. Di ba? Tingnan nyo yung style ng iba. Tingnan nyo, ang galing naman nung grabe yung paano niya ginawa yun. Kaya ko din yun. Kasi yung Diyos niya, Diyos ko din yun eh. Tuturuan din ako noon. Amen ho ba yun? Yung Diyos na yun, Diyos mo rin, kapatid. Amen ho ba yun? Kaya hindi mangyayari na ikaw din ay magkakaroon ng ganun. Pwede bang mangyari ang anointing mo ay mas higit sa anointing ng iba? Pwede ba mangyari yun? Eh di kung kukunti yung anointing mo, Lord, tawad. Dagdagan mo naman to ng konti. Kahit mga gapiso lang na anointing, dagdag konti. Lord, di ba touch my lips? Lord, pwede ba isalpak mo ganon? Para matindi ang anointing. Di ba? We have to do that. And secondly, ito mahaba ito eh. O, Pastor, okay lang ho ba o overtime tayo? Mga 1 oras pa ulit. Okay lang. Second basic things. Baka magkamali kayo ng spelling, ha? Yan po ay, ano po dyan nakasulat? Attitude. Ayan. No? Attitude. Yan po ay napakahalaga sa totoo lang. No? Ang attitude. Alam niyo po, merong isang tao, nagtitinda siya ng lobo. No? Iba't ibang lobo. Alam niyo, nung maliit ako, pag dinadala ko ng ate ko sa simbahan ng Katoliko, dami nagtitindang lobo. Di ba? Nasa, hawak-hawak na ganun. Kitang-kita mo yun, nakataas yun eh. Kasi lumilipad, di ba? Meron pong isang kwento, may isang mama, tindero ng lobo. Sabi niya, pag wala po siyang benta, gagawin niya, magpapalipad siya ng isang lobo. Kulay pula. Wala pa ring lobo. Ay, wala pa lang bumibili. Papalipad naman siya. Pula kanina, kulay dilaw naman. Dilaw. Papalipad siya. Maya-maya, ayan na yung mga bata. Bili. Ganda ng lobo. Nakikita ng mga bata. Bili sila. Green, white. Gusto ko orange. Gusto ko blue. Yung mga bata, ang ingay niyan. Suddenly, merong isang batang lumapit, tinanong siya, Mama, bakit di po kayo nagbebenta ng lobo na kulay itim? Sagutin nyo nga yun. Galing ng bata magtanong, di ba? Bakit nga ba walang lobong itim? Tanungin mo nga yung katabi mo, nakakita ka na ba ng binebenta sa simbahan? Lobo, itim?
Meron ho ba? Napaka-observant nung bata. Di ba? Oo nga naman, bakit nga ba walang itim? Sabi nung bata, Mama, kaya ba hindi kayo nagtitinda ng lobong itim? Kasi hindi siya lilipad? Hindi siya pupunta sa heaven? Totoo. Totoo bang ang itim? Hindi pang heaven? Bro. Hindi, di ba? Black is classic. It's formal. Di ba? Nag-isip yung mamang tindero ng lobo. Bakit nga ba? Sabi niya, hindi ba lilipad pag kulay itim? Sabi nung mama nung tindero, alam mo anak, hindi sa kulay nakabase ang paglipad ng lobo. Lumilipad ang lobo dahil doon sa nasa loob ng lobo. Tama po ba? Ang isang tao, aangat yan, hindi literal na lilipad yan. No? Paano ba papaliwanag yun? No? Ang isang tao magiging progresibo, no? Excellent, no? Successful. Ayan, maganda gamitin yan. Mahirap pag lumilipad No? Iba ang imaginasyon natin No? Hindi dahil sa panglabas mong anyo. Kahit ano pang itsura mo, hindi ka magiging successful kung ang nasa loob hindi tama. And that is attitude. No? It's because of attitude. No? Ayan. Kanina, pinag-usapan natin ang attitude. Basahin natin, sabi dito, ability or the aptitude is what you are, what? Po? Yan daw po yung kapasidad mo, kapabilidad mo na gawin ng isang bagay. Abilidad yan. Next, motivation determines what you do. What drives you? No? Ang nagdadrive ba sa'yo, pera? Ang nagdadrive ba sa'yo ay glory, katanyagan? Ano bang nagdadrive sa'yo? Yan ang motivation mo. Pero, itong pangatlo, attitude determines, ano po sabi? How well you do it. Attitude. May skill ka nga. May talino ka nga. Talino mo nga. Dispalinghado ka naman. Di ba? Alam niyo po, sa church, in 10,000 people, ang dami po dong talagang skilled, highly skilled. Managers, boss, and everything. Nandun po sila sa COG Dasma. Pero ang hirap po silang ilagay sa ministry. Kasi tinitingnan po dyan, attitude. No? Sa totoo lang. Pwede ko na ho bang ilipat? Tapos na ho ba kayo? Anyway, kung kayo po nagde-desire na magkaroon ng kopya niyan, freely receive and I will freely give. No? Humingi lang ho kayo ng kopya dito po sa office at sa iba pong mga pastor na pagbibigyan po namin. No? Yan. Kasi po lahat ng itinuro ko po, iiwanan ko na ho dyan. No? At sana po makabalik pa ako. At pagbalik ko, makita ko na yan ginagamit nyo. No? Now, if I may go to the next slide. No? Alam nyo po sa isang tanyag na universidad sa Amerika, in Harvard, natatanggap po ang isang aplikante sa trabaho. Ang dahilan, 85%. Ano po? It is because of attitude. Natatanggap ang isang aplikante, ang malaking dahilan, 85%, attitude. Yung natitira na 15%, yun na lang po yung talino. Mahusay ka bang mag-compute? Magaling ka ba mag-Ingles?
15% lang yan. Dahilan para tanggapin ka. Ano ang magandang dahilan para tanggapin ka? Attitude. No? Sa paghahanap po ng manggagawa, kinakailangan tama ang attitude. Merong manggagawa, able, may skill, ang galing, but not willing, may problema sa attitude. Ayaw gawin eh. Mahirap pong kunin yan. Mas gusto ko pa yung not able, but willing. Kasi matuturuan yan. Magpapaturo yan eh. Tamang attitude eh. No? Mas gusto ko na, alika. Gusto mo bang mag-ministry? Oh. Ano bang alam mo? Wala po akong alam. Gusto ko lang hong maglingkod sa Panginoon. Willing, but not able. Tuturuan ko. Gagawin ko siyang able. Yan ang trabaho ng mga leaders. No? Paano, pastor? No? Willing. Di ba? Willing na, able pa, di ang ganda. Di ba? Willing na, able pa. At ang pinakawag mong kukunin, hindi na able, hindi pa willing. Wag mong kukunin. Parang awa mo na. Ikaw ang madi-disable. Siguraduhin mong willing yan. No? 85%. Alam nyo po, para makarating tayo sa excellence, hayaan nyo pong ikumpara ko sa inyo ang bawat ugali at kung ilan pong, gaano po kataas na level ng excellence. No? Gusto nyo pong makita? The ladder of excellence. No? Ayan. Attitude ladder to excellence. Kung from 0% papunta po sa 100% na excellence, ganyan po susukatin natin. Sa bawat ugali, makikita po natin, kapag ganito ang ugali ng isang tao, asan ang level ng kanyang excellence? Ito po naman ang ladder, yung hagdan ng attitude. Yan. Habang gumaganda ang attitude, dapat gumaganda ang resulta ng excellence. Kapag ang isang tao, ang ugali niya, pag may pinagagawa ka o meron kang inuutos o dapat gawin, ang sasagot niya sa'yo, ayoko. Wala kang matatanggap doon na excellence. Ayaw nga eh. Di ba? Tama ba? Pag sinabi niyang, I won't, I can't, I don't, huwag ka nang umasa doon. Wala yang ibibigay sa'yo. No? Mas mataas na level ng excellence. Ano ang attitude? No? Tingnan natin. Sabi niya, I wish I could. Sana nga, magawa ko yan. I wish. Medyo mataas-taas. No? Nangangarap na sana yung magawa niya, kaya lang, ano kaya dahilan? Mephibosheth? Mephibosheth kaya yan? I wish I could. Itaas natin ng konti ang level ng excellence. Sasabihin niya, palagay ko, kaya ko. I think, baka pwede pang i-consider ko yung sinasabi mo. Ang level ng excellence niyan, wala pa sa kalahati ng 100%. Hayaan mo, pag-aaralan ko, pag-iisipan ko yan. Baka sakaling i-consider ko yan eh. Bigyan ko ng konsiderasyon yung pinopropose mo. Next level, above 50%. Pag sinabi niyang, I think, palagay ko, kaya ko yung pinagagawa mo. Palagay ko lang naman. Naiisip ko, oo, kaya ko yan. Oo, kayang-kaya kong gawin yan. Pero hanggang salita lang, ang excellence niyan, hindi pa 100%. Ano kaya yung magbibigay ng 100%? Kapag kang ugali, tataas natin ng konti. Pag sinabi niyang, I will. Kapatid, pwede ba tulungan mo ko sandali dito? Kaya mong gawin to, di ba?
Sige, pastor, gagawin ko yan. Lumipas ang isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon. Asan na kaya yun? Sabi lang naman niya, I will eh. No result. Yan yung mga ugali, ganyan ang excellence level niya. Kaya matatansya mo na kung yung tao mo, yung kausap mo, may excellent spirit. Tansyado mo na eh. Sa bitaw pa lang ng salita, tansyado mo na eh. I will. Sige, pastor, gagawin ko yan. Oh, akong bahala. Ikaw ang kawawa. Next, hindi pa 100% to. I can. Kayang-kaya kong gawin yan. Kayang-kaya ko yan. Yan lang, pastor. Kayang-kaya ko yan. Puro ganun lang eh. Hanggang dun lang eh. Ano? Ano ba talaga? Pag sinabi niyang, I will, I can, gagawin ko yan, kaya ko yan. Hindi pa pala 100% yan. Kailan mo ba gagawin yan? I will, gagawin ko yan. Sige. Oo, gagawin ko yan. Kaya mo ba yan? Oo, kaya ko yan. Kailan? Kailan nga? Basta, Pastor, pagka lagi kayong ganyan, ikaw na magsasabi ng gano'n, Imagine nyo nga, si pastor nyo, umaalulong. Maaatim nyo ba na si pastor umaalulong? Hindi nyo ba mahal si pastor? Diba? Ang magbibigay sa iyo ng 100% na excellence, ito po ugali niyan. Pastor, ginawa ko na sa tamang panahon, sa tamang lahat ng kaparaanan, na po, in the right things, and then I did it right. Ginawa ko ang lahat ng mga in-explore ko, ang pinaka-the best na paraan, the best result. Ito yan, dapat ganito. Pagka nag-decorate ng stage, pastor, no? Nilagyan ko ng kortina, nilagyan ko ng tarpaulin, malinaw na malinaw. Kita nyo naman, ang gwapo ng mga picture na nandyan. No? Lalo na ito, parang hindi ako to, No? Na-edit yata. No? Ginawa ko lahat. No? I did. In the right time, in the right place. No? Excellence. Kaya, makikita na tansyado mo na Alam niyo po, sa DASMA, pag meron po kaming ginagawa, Sir, pwede ba akong humingi ng tulong sa'yo? Nakikiusap lang naman kami. Kasi volunteer Hindi naman namin binibigyan ng sweldo yun Wala ngang lab gift yun No? Paiinumin lang namin ng tubig yun. Pwede ba kaming humingi ng tulong sa'yo? Kasi alam ko, ikaw kaya mong gawin to oo, pastor, kaya ko yan. Sige, pwede mo ba akong tulungan dito? Oo, pastor, kailan mo ba kailangan yan? Next month sana Sige, pastor. After 1 week, papalo up mo. Oo nga, pastor, sige. Sa ikalawang linggo, wala pa. Hahanap na ako ng iba. Babalik yan. Eksakto. On the right time, nandun siya. Pastor, ito na, nagawa ko na. Tingnan ko nga. Uy, ganda. Oo nga, pastor. Ganda. Ginawa ko lahat yan, Kaso alam mo, meron din gumawa nito niyan. Kasi last week,
Inaasahan na kita eh. Wala ka pang balik. Di mo pa ako binabalikan. Sabi mo, Pastor, 1 month eh. Alangan namang bibigay mo sa akin ng eksakto yan. Di ba? Alam niyo po, isa sa core values ng Church of God Dasma, core values, ito pong inaasahan namin. Ang isang manggagawa, hindi po siya on time. Siya po ay laging before time. Kaya pag kami nakikita kayong ganon, Pastor, ganyan ang attitude, no? I will. Nako, mangamba ka na, Pastor. Pag hindi mo inagapan yan, ikaw ang aalulong, Pastor. No? Dahil alam niyo po ba, ang excellence, ano po? Excellence never happens by chance. Ang excellence, kapatid, hindi yan nahuhulog na katulad ng ginagawa ni Juan Tamad. Malalaglag sa bunganga niya yung bayabas. Di ba? It is always the result of high intention. Pag hindi mo intensyon na maging excellent, kung hindi mo intensyon ang ibigay ang the best, hindi mangyayari yung best. Hindi mangyayari. Lagi ka lang nandoon sa number 1 enemy ng excellence. Meron ho bang makakasagot nun? Sino ang number 1 kalaban ng excellence? No? Katamaran ba? Hindi. The number 1 enemy of excellence is average. Okay na yan. Ayos na yan. Pwede na yan. Hindi po pwedeng average lang. Kung gusto mong excellent, dapat above average. Hindi perfection, but above average. Pag gumagawa ka ba, asan ka ba? Average or above average? Excellence. Alam nyo, nakikita yan eh, halata yan. Ito pong natutunan ko sa corporate. Pag meron po kaming gagawing project, papagawan ako ng boss ko ng project proposals. No? Magbibigay po ako doon ng 5 option. Sir, option number 1, blah, 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 blah. Well, kung hindi okay sa inyo to, ito naman. Option number 2, kung hindi pa rin, option number 3, hanggang 5. Ito yung the best para sa akin. Sir, bibigay ako ng 5 option. Papipiliin ko yung boss ko doon. Hahanapin niya yung the best na nakikita niya. Meron po akong kasama, nag-present. No? Nag-present. Alam niyo po, yung projector na merong acetate na plastic, yung pinoproject na gano'n, papatong niyo yung transparent. Ganun pa po ang reporting namin dati sa kumpanya. Sabi nung manager, is there anything else? That's the best. Tumayo yung manager. Kinuha yung acetate niya. Nilukot. You call this a project? Binato sa mukha niya. Go home and plant kamote. Average. Nagawa lang niya eh. Gumawa lang ng proposal, tapos na. Hindi niya inisip, ano bang the best talaga? Baka ito, best. Ito, ang hirap desisyonan. Ang daming paraan. Ipakita mo lahat. Pastor, gusto mo ganito? Pag nag-praise and worship tayo, ganito gagawin natin. Pastor, pagka sa ushering natin, ganito. Nakakurbata. Ay, wag. Mainit. O necktie na lang. O hindi ba? Marami kang option. Pag sa ushering, paano ba? Semi-formal. Alam nyo, sa amin, sa Dasma, may nagtanong yan. Paano ba yung semi-formal? Naka-coat, naka-long sleeve,
naka-necktie, nakabalat, naka-swimming trunk. Semi. Semi lang eh. Ako, maganda yung idea mo ha. Very creative. Hindi mo naman nire-reject eh. Ha? Hindi mo naman nire-reject. Pero ibig sabihin, sir, gumagana ang isip niya. Gusto ko yung mga ganun. Diba? Nag-iisip. Oh, pinapasaya lang naman niya eh. Diba? Kasi mahirap naman kapag ka ang leader, katulad ko bilang isang pastor, masyado kang stiff. Lagi kang seryoso. Diba? Laging kita butas ng ilong mo. Hirap. Ang hirap nun. Di ba? Paminsan-minsan, dapat si pastor, meron ding relationship. Umaabot din. Di ba? Umuunawa din. And besides, siyempre, unawain natin, nagbo-volunteer yan. Nagbibigay ng oras yan. Willing yan eh. No? Alagaan na natin yan. No? Kaya lang, kapatid, ang excellence, hindi yan tsamba. No? Yan isang intensyon. Balik po tayo kay Daniel, in Daniel chapter 6, verse 4. Sabi po dito, so the governors and satraps sought to find some charge against Daniel. Ayan. Mga espiritu na hindi excellent, kundi spirit of envy, not excellent. Diba? Si Daniel, meron siyang excellent spirit. Ito pong mga governors and satraps, meron silang envy spirit. No? They're trying to find some charge against Daniel concerning the kingdom. Kasi nakita nila, nilalagpasan tayo. No? Gawa natin to ng paraan. Siraan natin to. But, they could find, ano po sabi? No charge. No fault. Because, ano po sabi? He was faithful. Pag humanap ka ng manggagawa, kailangan, kapatid, siguraduhin mo yung manggagawa mo fast, mabilis. Ang ibig sabihin ng fast, yung letter F, faithful. Letter A, available. Letter S, submissive. Letter T, teachable. Ang excellence po, yan po ay produkto ng dalawang bagay. Basic lang. Hindi ka pa nagpe-pray niyan. Hindi ka pa humihingi ng tulong sa Panginoon niyan. Yan ay aptitude lang. At pinagsama mo ang aptitude at right attitude, sigurado ako, kapatid, maaabot mo ang excellence. Excellence is reality. Pero perfection, that's impossibility. Hindi mangyayari ang perfection. Excellence, pwede pang mangyari. That is the lesson for today.